Hiwalayang Ann Curtis at Erwan pinagpiestahan ng mga marites sa social media. Pinagpipiestahan ngayon ang tsismis na hiwalay na raw ang mag-asawang Ann Curtis at Erwan Heussaff. Nagsimula ang tsismis na break na raw ang celebrity couple nang mapansin ng netizens na hindi nasuot ni Erwan ang kanyang wedding ring. Sa isa kasing Instagram video na ipinost ng Mr. ni Ann nitong isang araw, ay may nagkomento kung bakit hindi na nito suot ang wedding ring nila ni Ann. "He is no longer wearing the wedding ring," say ng netizen kasunod ang crying face emoji. Sinagot naman agad ito ni Erwan at sinabing huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa o napapanood sa social media, lalo na ang mga unverified information mula sa mga random accounts. Reply ni Erwan sa intrigirang netizen, "You shouldn't believe news from random accounts on Facebook." Kasunod nito proud na ibinahagi ni Erwan ang larawan nila ni Ann kung saan masaya silang kumakain together sa isang seafood restaurant sa Singapore. Marked safe, maikling caption ni Erwan. Sa comment section naman ay makikita ang karugtong na mensahe ng Mr. ni Ann. Pinaalala naman niya sa mga netizens na maging mas mapanuri at mas mapagmatyag sa mga nababasa sa social media. "Ann and I have never really posted much about each other online, it's just how we are. We don't feel the need to prove anything to anyone, but everyone has to work on being less gullible online. Information can be weaponized. This wasn't a big deal, but imagine it's something that has real-world repercussions," say pa ni Erwan. Nangangahulugan lamang na hindi porke marami ang views ng isang video, ay nangangahulugang totoo ito, at maging matalino pa rin sa pag-alam kung tama ang impormasyon o hindi. Bukod pa rito, maging ang nakababatang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis ay naisali sa issue at itinuro pang third party raw dahil may lihim itong relasyon sa brother-in-law. Ito nga ay agad na pinalagan ni Jasmine at sinabing super fake ang balitang may something sila ni Erwan. "Ayoko na sana i-address to dahil alam ko naman may sisters and may supporters are waser, but wag tayo magpadala sa fake news here on Facebook or TikTok," say ni Jasmine. Dagdag pa nito, "We are peacefully bonding and enjoying each other's company in Australia at the moment. Love, love, love." Kasalukuyang nasa Australia ngayon sila Ann Curtis kasama ang buo niyang pamilya. Nakakahiya naman tong issue na to. Si Jasmine Curtis, idinamay doon sa fake news ng hiwalayan ni Erwan Heussaff at ni Ann Curtis. Nakakahiya, hipag. Di ba? Oo. Ewan ko ba kung sinong gumagawa ng mga kwentong ganito na para bang iisipin mo, ano ito? Samantala, ang laki-laki ng respeto ni Jasmine sa ate niya. Kasi kundi dahil sa ate niya, di ba, yan din ang nagbukas sa ate niya. Sa showbiz, yung ate niya, kaya siya sa showbiz din ang ate niya at nire-respeto niya ang ate niya. At nagmamahalan silang magkapatid, ha? Huwag nating pag-awayin. Romel, bukod sa malaki ang respeto at pagmamahal niya kay Ann, wala po sa utak niya. Wala po sa utak niya na agawin ang kung sino man, kanino man. Ganun lang yon. Nakakahiya ito. Itong mga fake news peddlers na to, magpakaabala nga po kayo. Mariosep, ni hindi nyo nga alam yung kwento ng hiwalayan kuno-kuno na hindi naman totoo. Tapos pati si Jasmine ngayon, idadamay nyo na. Eto, meron ditong komento. Sabi ni Juris Dr. Channel, sabi nga nila, makikita mo talaga ang breeding ng isang tao sa paraan ng pagsagot at pagharap sa mga issue. Nakakaaliw si Jasmine Curtis. Ang witty ng mga sagot niya. Pero bago po lumabas ang Lavender Fields, tutok kami sa asawa ng asawa ko. Napakahusay ni na Jasmine at Raver. Pero nakakainis yung Shaira. Pero nay, si Joem Basco, ay, yummy pa rin, sabi ni Juris. Oh, di ba? Opo, diyan natin makikita kung paano sumagot ang mga edukado. Ang utak ay nandito at wala sa talampakan. Kaya niyang sagutin ito sa isang paraan na nailabas na niya ang kanyang sarili, wala pa siyang masyadong sinaktan. Di ba? Nakakatawa na. At saka naglabas siya ng mga post, diba, na yung mga magkapatid sila, at saka ang mama niya, tatlo sila, na nasa Adelaide, diba? Masayang-masaya. Kaya, iisipin yung magkakaaway, ano ba to? Ito nga, Romel, nakakahiya, kahit pa wala yung mga picture-picture na yan, nakakahiya po talaga. Magkapatid na mismo ang pinagsasabong nyo. Ni wala po sa utak na magkapatid yung ganyang kamalisyahan. Lalo na si Jasmine na napakaganda ng samahan nilang magkapatid, di ba? Yan. Sabi ni John,
Kawawa naman itong mga bashers na to at mga fake news peddlers. Wala kasi kayong ginagawa, kaya lahat ng buhay ng kapwa nyo, pinakikialaman nyo. Mahiya kayo sa mga mukha nyo. Manalamin nga kayo, galit si John, Biyernes pa naman ngayon. Ayan, naku, huwag kayong hara-hara ngayon. Baka bigla niya kayong nako. Ayan. At sabi ni Boycie, grabe itong mga fake news peddler na to. Kawawa naman si Jasmine na walang kamalay-malay. Dinadamay nila mga taong walang magawa. Siguro ang gawin nyo, mga sarili nyo ang pakialaman nyo. Makarma sana kayo, sabi ni Boycie Garagay. Galit na rin. Ito, sabi naman ni Dan Clavesillas, sobra pong pambabastos sa magkapatid na Curtis ang gumawa ng balita na yan. Kumita lang sila. Magkaroon nga lang naman ng views, di ba? Sana masampulan kayo ng demanda para madala kayo mga fake news peddlers kayo. Ayan na, nako si Dan Clavesillas. Eto, babalik tayo sandali Eto yung sabi naman ni Ching Bautista Silverio tungkol kina Kaloy ito. Nay, kung totoo ang mga paratang on both sides, it all boils down to money. As what they say, wanna see how people really are? Wait till money is involved. Ano nga ang sabi, anak? When money talks, everybody listens. Yun ang sinasabi. Tapos eto pa, I don't believe about Jasmine Curtis Smith is involved with Erwan. Mga fake peddlers, napaka-imposible na mga kwento nyo. Try harder again next time. Che! Sabi ni Ching Bautista Silverio. Bakit nga naman? Hindi naman totoo yung mga pinagsasasabi. Diba? Nakakahiya kayo. Ang ganda ng sama ng magkapatid. Ginagawa niyong sa pula sa puti. Asus Mariosep. Diba? At least nagiging yung mga mambabasa at manood ngayon na marunong nang pumili ng tama at mali ng kanilang mga pinanonood. Yan ang maganda. Nakakagigil si Ay! Nako! Iba naman to, politika ito. Gigil na gigil siya sa isang personalidad sa mundo ng politika at pamahalaan. Nako! Mariosep. Oo, galit na galit sila. Okay, at eto, meron pa tayo. Good noon, nanay. Nagpaparamdam na ng hangin at ulan si Enteng dito sa Hainan. Mamayang gabi daw po ang landfall. Ingat kayo. Mula kay Leslie Grace at Vincula ito. Mamayang gabi ang landfall. Mag-iingat po kayo dyan. Lahat ng mga kababayan natin sa Hainan, China. At sabi ni Tita Nene Olanday, hindi daw magtitagumpay itong mga fake news peddlers. Walang maniniwala. Ito pa, bago lang tayo mag-break. Sabi ni Gaison, masaya na kaya sila na pinag-uusapan yung fake news sa ipinakakalat nila. Mga tao talaga, makataas lang ng views, gawa ng kwento. Kaya nga, sa mga utaw, dapat sa reyna ng showbiz ay nako, hindi ko na babasahin yung kaduluduluhan nito. Basta alam ko anak kita. Gaisan Wagdadaro. Thank you so much sa iyo.